Okay, so magandang araw mga kasosyo. So nandito naman tayo sa bagong episode ng Kasosyo TV mga kasosyo. Okay, so update lang sa Agribit Supply business natin. So pasensya na kasi ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog mga kasosyo. So update lang tayo. So yung mga galvanized gauges natin, meron tayong display ito sa labas. Yung 4x4, 3x4, tapos yung mga limber na 10 lines. Pero meron pa tayo mga ibang available doon sa ating fabrication na hindi pa nadala dito. Kasi naubos yung iba. Okay, so yun yung dinagdag natin sa ating Agribit Supply business. Okay, so update naman dito sa uh, Agribit Supply business mga kasosyo. So ito, yun pa rin. Still moving and keeping. So bago tayo mag-start, baka pwedeng pa hit the notification bell saka pa likes na rin para at least updated kayo sa mga video yung i-upload natin. Okay? What's up? Okay. Okay, so meron pala tayong followers mga kasosyo na nag-comment. Bakit daw ang tagal na natin hindi nakapag-upload? Siguro, nasa 6 months siguro, 5 months. Actually mga kasosyo, hindi pa kasi natin kinakarir yung pagbablog. Parang, kumbaga libangan lang kung merong time lang, okay? So, siguro pag nag-subscribe kayo, saka nag-share o nag-likes ng ating video, at ginanahan tayo baka sakali na araw-arawin natin or lubos-lubosin natin yung pag-upload ng mga video. So, yun mga kasosyo, sa ngayon, humihina na yung ating Agribit Supply business. Kasi nga, nagsilapana na yung mga competitors. So, ang dami na. So, nasa 7 or 8 Agribit Supplies yung nag-open dito sa area. So, actually, magkalapit lang yung yung iba. Malapit din dito. Kaya yon, kahit anong diskarte natin gagawin, hindi talaga maiwasang uh, maapektuhan talaga yung ating Agribit. So, yun mga kasosyo, nakakalungkot man pero wala tayong magagawa mga kasosyo kundi lumaban eh. I-go pa rin tayo kahit medyo mahirap na yung market. At meron pa namang mga customers na dito talaga kahit yung iba is mas mura, ay dito pa rin kumukuha talaga. So, yun yung nakatulong para mag-survive pa rin yung ating Agribit Supply business. Kasi dito kasi sa Pilipinas, iba yung kasosyo, yung principle ng capitalism. Yung nangyayari kasi is, kung nakita nila na malaki yung potential, feeling nila maganda yung kitaan, gagaya talaga yung kapitbahay nyo or yung ibang nakakita na feeling nila malakas yung negosyo or malaki yung kinikita. Gagaya talaga sila. Kaya yung nangyari, sa dami namin dito, hindi talaga maiwasan na makaapekto sa takbo ng ating negosyo. So, yun. Kahit sino pang magaling na business owners siguro mga kasosyo, kung yung market naman is sobrang crowded, hindi talaga maiwasang hati talaga yung market. Kaya kung dati kumikita kami ng 25 to 30,000 a day na sales, ngayon malabo ngang umabot ng 15,000. Minsan nga below 10,000 pa yung kinikita namin na sales sa isang araw. So ibig sabihin, palugi talaga siya or tapado kumbaga. Okay, so yung ibang days naman nakakakuta naman kahit papaano, kaya yon, nakakabawi pero hindi na tulad ng dati na may kinikita talaga. Kaya nga medyo malakas yung yung improvement, or mabilis yung improvement ng store dati. So yun, kaya napag-isipan ko na magdagdag talaga ng iba pang source of income na makakatulong para makakuha tayo ng ibang yung additional kumbaga na pagkakakitaan para matulungan yung ating Agribit Supply business. So yun yung naisip ko, yung gumawa ng mga galvanized gauges. So nagpatayo tayo ng sarili nating fabrication para gumawa ng mga
galvanized cages na binibenta din natin dito sa sa labas. Din-display din natin. So tapos meron ding ibang nag-order. So yun, nakakatulong kahit papaano. Kasi kung magbabasihan lang talaga yung income ng store sa ngayon, hindi na siya ganun ka ganda. Yes, yes, nababayaran pa rin natin yung bill, nasasahuran natin yung tama yung mga tao, pero in terms yung ROI, yung return of investment natin o yung kinikita natin, hindi na siya ganun kaganda, sobrang liit na. So yung mga nag-iisip dyan na magpatayo ng ibang magpatayo ng aggregate supply business, mag-isipan yung mabuti. Pero ganun talaga ganun talaga yung negosyo. So minsan maganda, nasa tuktok yung negosyo natin. Minsan meron din din, hindi natin maiwasan na merong mga challenges tayo ma-encounter sa ating negosyo. Pero yun, go lang. Nasimulan na natin to, so itutuloy-tuloy lang natin. Hanggat meron tayong kita kahit papano, tuloy lang natin. Tapos mag-iisip tayo ng ibang pwedeng idagdag sa ating aggregate supply business na mga services na pwede natin i-offer sa ating mga customers. So, yun. So, sa ngayon mga kasosyo, na-realize ko talaga na kahit gaano kaganda yung area nyo, kung maraming competitors, mahirap talaga mga kasosyo. Kasi wala kang choice lalo na yung iba is nag-o-offer ng utang, tapos nag-o-offer pa ng sobrang sagad na presyo. Wala talaga tayong magagawa kundi minsan lumaban. Kasi pag nagstay naman tayo sa kung anong presyo na para sa atin, yun yung pinakamaganda para kikita tayo, yung mga customers kahit gaano ka-loyal sa atin, dilipat talaga kasi malaking bagay kasi yung kahit piso lang yan, malaking bagay yan. Tapos pag hindi tayo nabilhan, ang mangyayari naman nasisira yung quality ng ating mga feeds, lalo na yung mga feeds or bigas. So nasisira din kasi, binubukbok. Kaya wala tayong choice kundi sumabay kung ano yung trend sa market. So yun talaga yung mahirap mga kasosyo sa ganitong uri ng negosyo. So yun, ma-advise ko lang mga kasosyo again, kung mag-aggregate supply man kayo, siguraduhin nyo na maganda yung area. At the same time, dapat open-minded tayo. Dapat maka-adapt agad tayo kung ano yung nangyayari sa ating paligid or nangyayari sa ating marketplace, kumbaga. So dapat nag-a-adjust agad tayo para hindi tayo para yung na-surprise na yun, palugi ka na pala. Saka mas maganda talaga mayroon kang records para at track mo doon kung kumikita yung aggregate supply mo, hindi. Kasi once hindi na yan kumikita, tapos hinayaan mo lang, hindi mo monitor, mangyayari lulubog at lulubog ka. Unlike pag nakikita mo na hindi na kumikita, so possible pa na makagawa ka ng ibang paraan para hindi ka tuluyang lumubog o hindi ka tuluyang malugi. Tapos pag sa tingin mo hindi na talaga kaya mga kasosyo, bitawan na natin. Siguro lilipat tayo ng ibang area. At least magawan agad natin ang paraan. Pero sa naman mga kasosyo, sa sitwasyon namin na ngayon, so hindi pa naman kumikita kahit papaano. So go pa rin. Then gagawa pa rin tayo ng mga ibang diskarte na makapag-offer tayo ng ibang klaseng services na makadagdag kita sa ating aggregate supply business. So yun lang sa ngayon mga kasosyo. So sana meron akong na-share kahit konti sa inyo at meron kayong natutunan sa akin. So yun, hanggang sa ulit mga kasosyo. So hanggang dito na lang. So Kasosyo TV, kasama mo sa pag-asenso.